Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Talakayin nga natin tong ano. Alam nyo, hindi ko maintindihan tong ano, no. Anong klaseng kapatid to si Amy Marcos, no? Hindi ko maintindihan. Magbigay lang ho tayo sa reaksyon sa kanyang mga pinagsasabi, ha? Ano to, may 96,000 views, oh. 2 days ago. Nasasayangan ako, sabi niya. Amy on Marcos's chance to redeem name under Bongbong's presidency. Putang, hindi ko to. Pagkita natin, bakit siya nasasayangan? Tayong magagawa, talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon, kasi kung ano-ano ang kung Malacanang is a snake pit, sinabi niya raw. Kaya pala halos ayaw niyong umalis sa Malacanang. Tutuloy mo nga. sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Ngayon, ang nangyayari, Natural. Presidente. Tampo siya, oh. Tuloy mo. Bakit? Sa tatay, darling, sa ano, kay Digong ba, walang lumalapit? talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari. Puta, hindi kaya ano kaya iniisip nito, no? Ha? Parang sinasabi niya rito yung kapatid niya wala sa sarili, eh. Dahil wala raw sa tamang landas, eh. Si Digong nga ron nasa tamang landas, saka sila yung mga Duterte. Ikaw nga ron nasa tamang landas ka? Sa ginagawa mo? Tuloy mo. Nangyari itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Sino nang aapi? Sino naghihiganti? Pagsasabi nito. Mukhang mas matalino pa si Kimuri ito yata sa ngayon, na ibang-iba na to. Oo. Sino ba nang aapi? Sino ba naghihiganti? Sino sinasabi mo? Yung kapatid mo nang aapi, naghihiganti, ganon? Yan tukoy nito, eh. Tuloy mo. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, di ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang Putang klase naman katangahan yan, Amy. Ang tanong sa'yo, hindi ka ba nag-try na tawagan siya? Sadly, maraming nakapaligid, hinaharang. Maharang ba yung tawag mo? Ibig mo sabihin, wala nang hawak na cellphone yung kapatid mo para sagutin yung tawag mo. Putang na, malabo to. Grabe na ho, tama nito. Tama sabi. Mukhang naano to. Parang napupusis, ano? Oo, kung ano sinasabi niya, no? pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am. Ang alin ba ang gusto mong bigyan ng solusyon? Ha? May endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako, tuwa nga ako. Ini-endorse kita, ha? Oh, mga kabunyog, mga kakamping, ha? Ini-endorse ko ito. Huwag niyo kalilimutan wag iboto to, ha? Oh, ini-endorse kita, ha? Tuloy mo. Senator Robin, kasi ang bilis niya sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad at madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin, pero pareho kaming Nakita ko yung shoot nyo. Oo, shoot na shoot nga, eh. Montik akong nahulog sa upuan ko sa shoot nyo ni Robin. Oo. iiyak sa sitwasyon ng ating bansa.
Okay, salamat po, ma'am. Maraming Ma'am. salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Filipe po sa Star. Ay, meron pa akong ano. Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, ano po, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung Tangin na kung usap yun. Ano ba naman tanong mo yan, media? Pwede ba na mag-utos si PRD na i-contempt yung mga nasa Senado? Ito. kung meron silang contact doon sa Hague, hindi naman ako napunta. Ako wala Punta ka naman na. akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng Chis Escudero, sinuwag mo raw itong desisyon ng komite. Talagang malala na ito. ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing. But it turned out, pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ano, sabi niya. Nagtatanong ako, mga sambayang Pilipino, hindi ko maintindihan kung ano ang buong pangyayari. Ano kaya? Wala akong makuha mga friend. Kayo ba? Ma'am, when PBBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit. Totoo yan. Napakaswerte nyo talaga sa bilang swerte, no? Kaya lang, ba't pumupunta ka rin sa malas? Ha? Ba't ka nagsusumiksik dyan sa mga malas? Sunod-sunod, hindi alam nito nangyayari siguro, no? Oo. Dadamputin na rin si Bato, dadamputin na rin si Sara Duterte, at si Bongo, patong-patong yung kaso nung pinupuntahan mong tama para sa iyo. Diba mga friend? Simple lang to eh. Yung ulo nahuli. Yan pang mga galamay. Posible ka, Amy. Tuloy. Ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway, sa Ang pusa, mga friend, wala na talaga to. Sino ba inaaway? Tanga. Tatanga-tanga rin to. Sino ba nang-aaway? Yung sinasamba mo, yun ang nang-aaway sa kapatid mo. Ano to? Wala kayong nag-a-advise na anak dito. Marami anak to eh. Governor pa yata isa eh. Hindi ba ina-advisean to? O kaya nung ina nito, hindi kaya ina-advisean to? Yung kapatid mo inaaway, lahat na binigay na nga nung kapatid mo dyan kay Sara Duterte. 125 million. Sasakay sa helicopter. DepEd Secretary. Co-chair pa ng NTFL Crooks.
Grabe ginawa sa kapatid mo eh. Diyan ka pa nagsusumiksik. Siyo nga. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi Ganun ba gusto mo, Aime? Oh, di bongbong. Tuloy mo raw yung iniwan ng legacy ng iyong ama. Deklara mo na martial law. Pasara mo na yung Kongreso sa Senado. Ganun, para matuloy yung legacy ng tatay mo. 'Di ba? Wala na eleksyon. Oh. Yung pala gusto mangyari nito eh. Oh, 'di ba? hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng Oh, may 3 taon pa, bongbong. Ideklara mo na martial law at paghuhulihin mo na lahat itong mga kumukontra sa gobyerno mo. Unahin mo nito. Oh. aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Ma'am, 2 na lang. Aime, napakalayo naman yang si Bongbong sa tatay mo. Napakalayo. Wala nga nakakuha maski isa sa inyo, sa duno. Bartam Natcher ba naman yun? Pinagtanggol niya yung kanyang sarili. Oh. Nasa kulungan, kumuha ng bar exam. Top Natcher. Oh. Kalayo nyo. Sa totoo lang mga boss, wala akong nakakuha doon sa Ferdinand Marcos Sr. Wala. Oh, wala. Sa totoo, doon ako hanga eh. Totoo. Buta ng droga-droga. Pinapiring squad niya si Limseng. Oh. Tsaka yun nga, nung panahon ni Marcos, siya lang magnanakaw. Eh ngayon, puta na lahat. Ultimo, grabe. Yan, eleksyon, bilyon-bilyon na uubusin. Eh kung yan ibinigay sa mga mahihirap. Ha? Tapos mabuti kung makakaboto ng maayos. Yayariin pa. 2 na last na. Yung si Congressman Villar po, di ba NP din? Merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si BP. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na ma'am, where your mom stands dito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM? Alam ba niya? Parang, or hindi na natin siya kinukulit about dito? Well, hindi ko na siya kinukulit. Malungkot. Ano kaya na talaga to si Aimee, no? Abi, nasa tama nato eh. Kumbaga sa nasa administrasyon na siya, di ba? Oh. Sumama pa siya doon sa lawag ba yun? Nung rally ng mga nila Bongbong. Pinroklama siya eh. Oh. Ang aking, manang ang tawag sa kanya. Oh. Respetado siya ni Bongbong eh. Oh. Ba't ganito ginagalaw nito? Pakipaliwanagan nyo nga ako mga boss kung ano kuha nyo rito. Alam ko iba-iba naman babasahin yung comments bukas. Malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung... Talagang napakatanga pala nung kapatid nito para sa kanya. Sa totoo lang, yung nandating nito eh. Pinagsasabi nito eh. Di ba? Yung kapatid niya, wala sarili. Tanga. Dahil lahat palpak para sa kanya. Ang pinakamagaling sa kanya, si Digong, at si Sara, at si Pulong. Na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am, pardon, ano yung PPSD?
PTSD, post-traumatic stress disorder. Parang ang trauma ng sunod-sunod. Alam mo yun, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpuk ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon? Tanungin mo si Digong kung ba't ganyan na nangyari. Walang alam yung si Bongbong dyan sa sinasabi mong problema. Yan na nga, sinosolve na, di ba mga friend? Pero talagang napakalaking bagay ni Atty. Claire Castro dito sa administrasyon ni Bongbong. Siya sumasalubong dito sa mga ganito eh. Hinihimay niya lahat ang mga sinasabi nitong mga to. Itong mga Dutertaning na to, hinihimay niya lahat. Oo. At naipaliliwanag niya isang napakaganda. Kaya lang, bakit yung, nawala na, bilib ko rin kay Libayan, nawala bilib ko. O, tinitira niya si Claire Castro. Tinitira niya si Atty. Claire Castro. O, bilib ako nun dun eh, dahil talagang napakatapang na ito kako. Bantakin mo si mga tulpo, binira ng binira. O, isang ayon ako dun. Pero ngayon si Atty. Claire Castro, tinitira niya. Ano kasalanan ni Atty. Claire Castro sa kanya? Oh. Anong kasalanan ni Atty. Claire Castro sa kanya? Di ba? Yun lang. Pero hindi ko naman pinapanood. Wala siyang topic yata kundi si Claire Castro. Oh. Sitwasyon to, tapos sa bandang huli, eto nga, na tangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na eh, hindi ko na kinaya. Para akong Natakay yung dating Pangulo, mahinga, may sakit, sobra na. Yung sinasabi nung Pangulo, yung dating Pangulo mo, kay Bongbong Marcos, kaya mo. Na pinapapatay na ni Sara Duterte ang kapatid mo, hipag mo, pinsan mo, at yung tatay mo, pukayin yan. At itatapos sa West Philippine Sea, pupugutan ng uli kapatid mo, kinaya mo yan, ano. Pero nung nadakip yung darling mo, yung si Digong, hindi mo kinaya. Hanilet, di kaya nasisingitan ka ha? ang PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakikita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papunta. Ibang sitwasyon naman yun, Amy Marcos. Akalain mo na ikumpara mo yung tatay mo dyan, kay Digong. Yung pagtangay, ang layo naman. Yung tatay mo, nung tinangay, in exile. Yan hindi eh. Sa kulungan ng diretso niyan eh. Yung tatay mo, hindi naman sa kulungan din diretso. At ang tatay mo, kung di ako magkakamali, pinalayas ng taong bayan. Oo. Pero yan si Digong, isinuko ng gobyerno. Dahil sa dami ng kawalang niya ang ginawa. Di ba? Papuntang Hawaii. At masyadong trauma na siya, parang sobra-sobra na. And last ma'am, it pains you Yung na tatay ko, mas matapang yun siguro. Sabi niya, tigilan yan at ibalik yung kampanya. Tutukan mo yan. Ayun, nagagalit would you know kung kinagagalitan ni former First Lady yung si BBBM? Ay, hindi ko alam. Pero yung nanay ko, sinasabihan lang ako, ay, mga kampanya ka na, tigilan na yan. And last na, it pains you na hindi kayo okay na magkapatid? Oo naman, hindi naman masaya yung gano'n na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to, sana maiwas to sa lalang. Buti alam mo. Sumasama ka sa nanggugulo sa kapatid mo eh. Di ba mga friend? Sa halip na kampihan mo yung kapatid mo, dinidiin mo pa. Para ka si Grace Chingsay ah. Tuloy mo. Lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Thank you, ma'am. Ganun ba yun? Ang kabaligtaran niya eh. Dapat
Ikaw ang ginagawa mo, ipinaglalaban mo ang mali. At inaano mo yung tama. Sinisira mo yung tama. Parang gano'n di ba mga friend? Yung tama, binabasag niya. Yung mali ang pinaglalaban niya. Yun ang para sa akin. Ewan ko para sa inyo, ha? Tuloy mo. Yung ma'am. Ma'am, ano yung masasabi mo? Parang sinasabi nila, bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang kultura ng mga Pilipino po, di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you, yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante, hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga. Yung kapatid mo nga inaapi, kumakapi ka sa nang aapi sa kapatid mo. Syunga. Yung kapatid mo inaapi, binababoy. Diyan ka kumakampi sa bumababoy sa kapatid mo. Pinapapatay na yung kapatid mo, kumakapi ka pa sa nagpapatay sa kapatid mo. Oy, mga pre na, ini-endorse ko to. Itong napakagaling na manang ni Bongbong Marcos. Huwag niyo kong kakalimutan, huwag niyong iboboto, ha? Sayang ho, tinta rito. Hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si RG Puto, Yes. related dyan yung tanong ko actually, how would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, bakit niya kinikriticize, ba't di na lang niya tulungan? Ang gandang tanong. Tignan niyo yung sagot ni Haba na Baba. How would you address yung mga ganong sentimiento? Yes, maraming sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang apo lakay natin, ang aking ama, hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aapi ang danduduro. Ganon! Ano ba masasabi niyo mga nakaranas din ng Marcelong kagaya ko? Tama ba pinagsasabi nito? Ha? Talagang hindi manduduro si Marcos. Pag sinabi ni Marcos na puti, puti! Hindi kagaya ang amo mo, manduduro. Yan ang manduduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, ganyan ang ginagawa. At pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang Talagang madiin na sinasabi niya. No? Yung kapatid niya, pinatatakbo ng advisor yung mga nakapaligid sa kanya. Sa madalit salita, tanga na walang sariling desisyon. Dahil, di ba ganon? Tuloy mo. ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa Anong ginagawa mo nga Rod? Yung bili ng tatay mo, ni Apo Lakay, inaalalayan mo ba? Ang inaalalayan mo, yung gusto magpapatay sa kanya. Naku, puta. Sakit ulo talaga ito. Wala na ito. Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at Yun Hindi raw niya magawa kasi hindi raw siya pinapayagan lumapit, hinaharang. Meron naman cellphone. Di ba pwede kayo mag-video call nung kapatid mo? Kapatid, kawawa ka naman. Pinapaligiran ka ng mga ginagawa ka nilang tanga. Ayaw akong palapitin sa iyo. Puta na, niloloko mo naman kami, Bobby. Tuloy mo. kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Ma'am, going back to VP Sara, kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges? And sabi nyo nga kanina, parang may ginamit yung salita, yung parang pahamak. Paano kayo nakapuli dito sa puntong ito na in-endorse ka niya? Hindi. Talagang, hindi. Parang nagkakainisan lang, di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo yun? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin, bakit hindi ako nag-react violently. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo Hindi mo naman yata tatay yung hukayin Yun ang balita, hindi naman yung tunay mong tatay, di ba? Kaya hindi ka siguro nagalit.
sinasabi ang ganyan. Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret? Grabe yung si Sara Duterte, ang grabe, hindi yung kapatid mo. Ha? Spoiled na spoiled nga yung kapatid mo sa yung si Sara mo sa kapatid mo eh. Oh. In a way, engineering unity team after what happened. Ang taas-taas ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na Yung pinupuntahan mo, binardagol yung kapatid mo eh. Talagang malaki tama nito mga friend, no? Tangina, kalayo mo ano haharap ko sa media? Tapos ganyan na idadaldal mo. na yun. Yun ang iniisip namin North and South. Solid na solid. Wala na tayong gagawin. Kundi magtatrabaho para sa mga magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. Grabe no mga friend, no? Mga pinagsasabi nung si Amy, no? Para sa kanya, perpekto si Digong. Yung pamamahala ni Digong. Yun. Wala siyang nasabi, maski isa dun eh. Maski na yung libo-libo ni nangangamatay, libo-libo ni ninakaw, yung Mary Grace Piatos, na hindi may paliwanag na daan-daang milyon. Wala, ni katiting wala Pero tignan mo yung daldal niya. Maliraw ang landas ng kapatid niya. Ay, Webe Santo, visit. Magkulab na tayo, mga pre. Pandoy Bayagyag, shout out. Bayadyan Pulse Asia. Survey na yan. Sang-ayon ako sa'yo. Mary Grace Santos, shout out. Good evening po, Kuya Rox. Nakakatakot na talaga ang manipulasyon ng mga may pera at makapangyarihan sa lipunan. Evil are doing worse things. Gumagalaw na ang kamay ng mga itim. Prayers sa bayan natin. Totoo yan, Mary Grace. Jasper Gilmy, shout out. Di ba kayo nakakahalata? Pag malapit na ang eleksyon, saka sila magpapakawala ng malaking pera para makita ng taong bayan, para makita ng taong mga bobo at gawing basihan ang survey. Sino ang may malaking halaga para magbayad ng milyon-milyon? Alam nyo na. Kahit bakit tayo maniniwala dyan. Kahit saang university, iba ang resulta sa kanila. Pansinin nyo. Totoo yan. Jasper, K54254, shout out. Karaoke. Pinaglululo ko lang tayo ng mga survey companies na yan. Paano tataas ang rating ng isang tao na nakatakdang ma-impeach? Nagbanta na ipahuhukay ang mga labi ng dating Pangulo na si Pem. Nagbanta din na ipapapatay ang kasalukuyang Pangulo, FL, Speaker. Saan at kaninong trust rating ba ang survey? Pulse Asia na yan. Sa mga DDS lang yata. Totoo yan, Kay. Joey Tobilea, shout out. Chupista Bunao, shout out
Good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ay, maniniwala pa po ba tayo dyan sa kasinungalingan lang yan? Kinukondisyon lang ng isip ng mga tao. Ganyan din sila noong 2022. Pera-pera lang yan. Ang nakakatakot, baka yari na ang kamada. Naku po, PBBM, huwag mo pong hayaan na madaya itong darating na eleksyon. Totoo yan, Chupista. Ang problema, nagsasalita na naman ang Duterte na magkakaroon ng dayaan. Naknang puta, ganun din yung nangyari nung nakaraan, di ba? Sabi ni Digong, subukan ninyo, gusto ko bago ako bumaba, makita ako ng malinis na eleksyon. Subukan nyo mandaya, padalang ko kayo police. O, di ba? Yan na naman yan na naman ang dinadaldal ng Duterte ngayon, na dadayain sila. Puta, patay tayo dyan. Librado Dubico. Yung mga survey na yan, ang hindi dapat paniwalaan, mindsetting lang ang mga yan. Bakit hindi mapasara ang mga lintik na yan? Yun nga eh. Ay, umabot na ako ng 72 years old. Ni isang survey, walang nagtanong sa akin. Tumigil nga kayo, mga DD shit. Mga DD shit din yata kayo. Totoo, librado. Chupista, oh. Ay kuya, baka malapit ng aresto yung si Sara Duterte. Ayon po sa vlog na Tony Ensurrecto. Totoo. Wala na yan. Tapos na yan. At merong nagsampa ng Supreme Court, ha. Dating basta bukas, oo. At pinaiimbestigahan kung paano winalangya ang bayan nung panahon ni Digong, nung panahon ng Parmali. Doon sa mga sa baksin. 100 bilyon, 113 billion ang ninakaw sa kaban ng bayan. Bukas, hindi basta-basta tao yung nag-file ng kaso, Yun nga, mukhang didiinan na nga yata itong gobyernong ito yung mga kahayupang nangyari nung nakaraang eleksyon, Fortunato, kilala, shout out, Huwag tayong maniwala dyan, bayad dyan, kasani, totoo. Marilo Pabianak, shout out, Good evening po, tay. Grabe naman, lalo nang nakaka-depress mga survey na yan. Ano po yung pinapanagot yung suspect pero sila pa tinitingnan na magaling. God bless us po tayo sa mga warriors. Lord, huwag pong ipahintulot manaig ang mga team itim. Totoo. Na kulay na lang. Mga tanga ba kayo? Itim? Tangin na naman. Napapamura ka. Federico Mandak, shout out. Gaya ng sinabi ko noon pa, dapat wag nang ibabalita yung survey na yan. Maraming nagsasabi, bayad daw yan. Mind conditioning yan. Gulo ang dala niyan. Pag sa eleksyon, hindi nanalo yung mga nasa survey na yan. Totoo. Diyan nga binabase. Sige, sabi siguro, hindi kaya kasabot ng comment ito. Sige, survey ka na. Ganito, survey mo gagawin, Tapos na yung balote. Oo, sige, Rolando Edralin, shout out. Sa totoo lang, hindi nakapanipaniwala mga survey nitong SWS na Pulse Asia na ito survey. Tungkol sa trust rating ni BP Sara, halatang pabor o maka-Duterte na itong tiyak pera-pera lang usapan dito. Kapal nyo, SWS at Pulse Asia, bistado na kayo. Totoo, kakapal ng mukha, Rosauro Villanueva, shout out. Duterte, durog na durog. Durog na, imposibleng sikat pa. Totoo. Roelio Damaso, shout out. Huwag kayong paloko, puro budol yan. Pati media, naniniwala na rin ba? Totoo. Shirley Jaser, shout out, Basta hindi kami naniniwala sa survey na yan. Na nangunguna ang mga kampo ng kadiliman. Gumagalaw na ang mga galamay ng mga kampo ng kadiliman. Itim, pero tiwala lang kay Lord. Tiwala lang kay God. Diyos ko po, wag naman sanang manalo ang mga team itim. Totoo yan, Shirley. Demonyo nga, puta, yung daming kulay, itim. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, pinalalabas lang ng mga dutae ang mababang rating ni PBBM mula nang makakulong si Digong nyo para kung may warrant man si Pusit at Bato, hindi na makipag-operate ang gobyerno sa Interpol. Hindi mangyayari yan, Erlinda. Hindi ganun lang. Marcos yan, bongbong, alam niya. At saka ang mga advisor nga niya matitindi. Enrile. Bersamin. Marami pa dyan. Di ba?
Raul Villanada, shout out. This Kuya Rox, God bless. Always, Holy Wednesday sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit oh. Mahirap paniwalaan ang survey, baka naman pang-impluensya lang. Ito sa at dalhin sa agos ang mga kababayan natin. Totoo yan. Michelle Edwin, shout out my friend Mike. Raul Villanada ulit oh. Pero ganun pa man, dapat arangkada dito ang gawin ni BBM. Wag pabagal-bagal, magpabagal-bagal, hayaan baka maungusan ang bansa ng mga itim na duwende. Totoo yan. Joselito Mabait, shout out. Romulo Reyes, shout out. Pulse Asia yan. Totoo, Pulse talaga. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Kuya Rox. Yan po ba ang survey ng Pulse Asia? Aba magkano po ba ang ibinayad dyan sa survey firm ng Pulse Asia? O baka naman po mga taong grasa ang mga sinusurvey niyan? Totoo. At ang problema dyan, baka doon sa Davao nagsusurvey itong mga hanayupak na to. Kuya, pwede natin ilaban ng presidente sa 2028. Jab Alvaro, shout out ha. Gandang gabi Sir Rox. Kung totoo man yung resulta ng Pulse Asia, talagang wala ng pag-asa ang bayan natin. Ang daming tanga. Totoo yan, Jab. Ramon Ponce de Leon, shout out. 2K lang ang sinusurvey. Paano paniwalaan yan? Hindi ako niniwala sa survey. Ginagaya lang ang survey ng Pulse Asia. Ang survey ng Publicus na pag-aari ni Malu Tikya na pro Duterte. Ito. Ramon Ponce de Leon. Sabi nga ni Secretary Gadon, ang maniwala sa survey, mga uto-uto. Totoo. George Vargas, malaki ang inilahatag ng mga kandidato sa mga survey firm. Real talk lang. Totoo yan, George. Raul Villanada ulit. Tama ang palagay mo, Kuyang Rox, na ang mga survey na ito ay alagang-alaga ang mga Duterte. Ngayon, tiyak ang alaga nito sa mga duwending itim. Yan. Maria Luisa Alipda, shout out. Maniwala ka dyan sa survey, binayaran yan. Paano 83% gustong ma-impeach si Sara Mau? Napaka-imposible naman yan. Walang problema dyan, Maria. Basta yung kapal na mukha nila, kaya nakakaharap nga sa unan. Wala. Librado Ludovico ulit. Sorry, Karox, wala akong contact sa ka-Warriors na taga Toronto at sa anak-anakan mong taga Red Deer, Canada. Hopefully someday. Anyway, mga ka-Warriors sila. Totoo yan. Maria Luisa Alip daw ulit. Ang daming korupsyon ni Sara, tapos mga senador ng di padapa, nasa 12 na imposible yan. Huwag tayong manalo. Sabi niya. Nakakalungkot ang nangyari na ba? Lisa Cruz, shout out ha. Oscar Asoro, shout out. Dapat pagbawala ng mga survey to na yan, bayad sila para tumaas ang rating nila. Pag natalo, sabihin nila dinaya, gugulo bansang ito sa rating na yan. Ang presidente nagtrabaho araw ang isang walang ginawa, tapos taas pa daw rating. Di naman kami bulag sa nakikita namin. Hayop kayo, mga survey na yan. Ulul nyo, di nyo na maloloko mga Pinoy. Ulul nyo, survey na yan. Dapat sa inyo ikulong. Totoo yan, Oscar Asuro. Margarita Argonza, shoutout. Joma Season, si Joma, oo. Tangin na, pupil niya nga si Digong. Maganda, hindi ko ito na yung inano ko to, si Baba Felipe Garrido, shoutout. Naniniwala pa ba kayo dyan sa survey ng Pulpul Asia? Shirley Estera, shout out. Ay susapo, when is evilness and foolishness stop? Pera lang ba talaga lagi niloloko ang sariling bayan? Matatalino kaya ang mga Pilipino, di ba? Spoken in dollar, halos lahat pa ang mga naghahayag ng balita. Nakakatawa, mga
nagmamatalinuhan sariling bansa Pilipino, niloloko. Mapapaiyak na lang kami nanonood dito sa Ibayo dahil sa pinagagawa ang kalokohan sa kapwa. OMG, magsisimana santo, naglabasan ang nagpakikilalang mga demonyong itim. Totoo yan, Shirley. Joel Molina, shout out Harox, papunta na talaga ang Pilipinas sa kadiliman pag nagkakatotoo ang survey ng Police Asia. Totoo. Tignan mo Pag yung Police Asia ang kaya Ferdinand San Juan. Hindi kaya itong Police Asia sumusunod sa gitna ng COMELEC? Ito ilalabas niya survey tapos na. Sabi ng survey ganito percent. Puta. Ferdinand San Juan. Good evening, Karox. Panahon na po para magising tayong mga Pilipino sa katotohanan. Hindi dapat ang awa sa taong nagkasala sa batas na si Digong at iba pang kasama niya, lalo na sa malawakang pagpatay ng EJK. Kung hindi po tayo magigising o mamumulat, baka tayong mga Pilipino ang parusahan ng mahal na Panginoon Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo nating mga Pilipino. Yan ang malungkot na mangyayari sa ating mga Pilipino. Tandaan po natin na walang pagsisisi sa una kundi sa huli. Totoo yan. Ferdinand San Juan Jokiano, shoutout Karox. Sabi nila walang tao. Ba't ganun? Ano yung Magic Pulse Asia? Ayusin nyo, tigilan nyo na. Yan daldal nyo. Pera-pera lang kayo. Oo. Joe ulit Di ako BBM, Lenny ako. Pero yung pinagagawa nyo, nakaka-high blood, tigilan nyo na yan, mga baliw. Pares tayo, Joe. Puro kayo sinungaling, mga survey firm, dapat kasuhan din kayo. Magkano ba Galit si Joe. Joe ulit, BBM, gamitin mo ang pangil mo laban sa mga survey firm, ginagago ka. Yun. Pati yung kapatid niya, ginagago rin siya. Kalat ni Baya, shoutout, pinalalabas siya tanga. Pilimon Gonzales, shoutout, kung totoo ang survey, ilagay ang pangalan ng address ng taong sinurvey. Totoo, Pilimon. Mundo Cheng, hoy, kayong nasa Pol Asia Survey at baka akala ninyo naniniwala ang mga taong bayan sa mga katarantaduhan ng mga survey nyo. Bakit? Nag-survey na ba kayo? Maski kalahati ng mga populasyon ng bansa at mga fake na survey nyo, ibabase ng COMELEC kung sino ang gusto nilang ipanalo. Maski bulok na kandidato, malinaw sa buhatan kayo sa COMELEC at mga survey tulad ng Pol Asia at iba pang nagsusurvey, survey lang ninyo, ang sarili lang ninyo. Mga bayaran kayo tulad ng COMELEC. Pucha, baka nga yung hindi nga mundo. Yung COMELEC ang nagsasabi sa kanila kung sino ilalagay nila sa dahil yun na, tapos na, balota. Asa na si Respicio? Mukhang tumahimik na. Yung Tony Respicio, na kumalaban sa COMELEC. Mundo Cheng ulit. Mga fake survey. Mga fake na nagsusurvey sa mga fake na bayaran na vlogger ang siyang nagpapahirap sa bayan dahil sa mga bobo at mga tanga nating kababayan na mapapaniwala ng mga fake balita. Totoo yan. Mundo ulit Dapat lang naimbestigahan ng mga panugutin kung sino ang namamahala ng mga fake news at fake survey tulad ng bayarang Polls Asia Survey. Bakit ka mo yung mga bulok na kandidato pa ang gustong manguna sa pagkasenador at itong reyna ng mga magnanakaw na si Sara pa ang tumaas ang rating sa walang ginawa kundi magnakaw. Kayong mga nasa Polls Asia Survey, mga tarantado kayo na dapat nang itumba. Mainit ang ulo ng batang blooming treat. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Yung survey na yan, ilang libo lang naman yung nasusurvey nila tapos naniniwala dyan. Kata-kata naman para yan sa survey na bayad. Kaya di ako naniniwala dyan. Pero naniniwala yung nagsusurvey sa survey niya. Mundo Cheng, Mga kababayan ko, kung nais ninyong makawala sa paghihirap ng bansa,
Basta natin, wag na wag ninyong iboboto ang lahat ng mga tuta ni Digong. Yan lang ang paraan para bumalik ang kasaganaan sa ating bansa. Totoo yan, mundo. Mundo ulit, oh. Hoy, Ami. Hoy, Amy, wag na wag mong sabihin na tatay mo si Matandang Marcos. At sa totoo lang, maski isang patak ng dugo ng mga Marcos ay walang lalaytay sa ugat mo. Ang dugong Marcos, Lacson pa, 100% ang totoo. Dahil inabot ko na si Mayor Arsenio H. Lacson dahil 76 years na ako at taga Maynila, bruha ka. Patay tayo dyan, pares pala tayo eh. Pero hindi ko inaabot si Lacson. Hindi. Tedo, totoo man o guni-guni, ano mangyayari sa May 12, 2025? Tayo ay magising sa katotohanan o makakakita tayo ng hindi kapanipaniwala? Guni-guni, kung mga mananalong kandidato ay ang mga magsisilbi lamang sa tertaning. Totoo yan, katotohanan. Kung ang mananalong kandidato ay makabayan. Kaya gising mga kababayan, huwag ipikit ang mata. Magising tayo sa katotohanan, baka kayo ay matuluyan, patay. Totoo yan. Mundo na naman. Tao ka na, Amy, bago pa nakilala ng nanay mong si Imelda, si Ferdinand Marcos, Sir, Senior. Kaya hindi ka tunay na Marcos, Lacson, sigurado pa, patay. Mundo ulit. Hindi ba ninyo napupuna, maski anong sabihin ni Sarah? Kaya ipahuhukay ang libing ng tatay ni BBM. Baliwala lang sa babalinang yan dahil hindi naman siya tunay na anak ng Matandang Marcos. Kaya hindi ka binigyan ni Matandang Marcos ng patas na mana. Yan ang hinagalit mo sa tunay na anak ni Marcos Sr. na sina Bongbong at Irene. At ikaw ay ina lang, kapatid. Kapatid ka sa ina, okay ba, babalina? Lahat ng mga sinabi ko ay may patok at pandiin sa taong bayan na totoo. Mundo ulit. At kung tatandaan mo, Amy, nung ikinasal sina Bongbong at Irene, ay todong ingrante, halos buong Ilocos ay nagpiesta dahil tunay na mga anak nila, sina Marcos Sr. Ikaw, nga, alam mo na, di ba kung bakit? Patay. Tonic, shout out. Sir Rox, anyari, kung totoo man ang survey na yan, talaga pong mga kababayan natin ay baliktad ng utak. Huwag na tayong umasang aasenso ang Pampinas. Totoo yan, Tonic. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi ka, Rox. Hindi na ako naniniwala sa survey na yan. Fake news yan. Sa dami ng perang ninakaw ng mga Duterte, kayang-kaya nilang gawin ang imposible. Totoo. Maricoy, shout out. Friend, Shelby Sapeda, July 7, Alcantarat. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Eman Escalona, shout out. Survey na naman, Sir Rox. Anak ng galising aso naman, Sir Rox. Babuyan at ungguyan na naman po ba ang labanan? Ginugulo po talaga nitong mga halimaw na hinayupak na pusaling survey nito ang utak ng mga mangmang nating kababayan. Yung palagi ang target po nila. Isipin mo, Sir Rox, sino nasa tamang katinuan po ng pag-iisip ang boboto po sa line-up po ng mga malulupit na po na sayad sa utak, aber? Sa puro kahihiyan, puro kabalastugan ang ginagawa po nilang pambababoy sa ating batas at bayan. Tas eto, sila ang nangunguna sa rating. Isang mental hospital po nagkondak ng survey itong bugok na sobrang inutil po na pulpul tulis Asia survey na ito. Kung talagang nakakamada na ang platsado na naman ang magic ng balota at tayo madadaya na naman po, Sir Rox. Sir Rox, magsara ka na po ng puting tabi. Tayo po makikisanib puwersa na sa samahang mamumundok na lang sa team pugot na biyahero. Total, Sir Rox, lokohan lang at babuyan din lang po ang labanan sa napakaburak na
napakaburak at napakalansapong politika sa atin. Ba, isipin mo naman, Xerox, puro mga mahuhusay sa batas, matataas, at mga puro mga dekalidad ang tinapos at pinag-aralan, at talagang nagsunog na po ng kilay sa pag-aaral ang mga kalaban. Tas ang nanalo po, itim at bugok po na kadiliman. Ano yan? Gaguhan lang talaga. Aba, Xerox, kung dati nasa level 1 pa lang yung kirot ng aking rayuma, patay tayo dyan. Aba, itong mga damontres na taga Pulpul Asia survey na ito, ginagawa tayong puro bugok at inutil. At lahat ano po, ha? Kung talagang totoo ang survey ninyo na yan, ipakita nyo sa taong bayan ang puwersa ninyo na nasa tamang pag-iisip lahat yung mga sinusurvey nyo, mga buwisit. Ano palagay nyo sa amin? Mga dakilang tanga na katulad nyo, manong ang tigil-tigilan ninyo kami. At baka di ako makapagpigil, pagbubulbuhulin ko kayo niyang mga kakampi niyong puro mga itim ng kadiliman. Oy, pwede ba ha? Kung nagpapatiwakal kayo at gusto nyong tumalon sa bangin, pwede ba wag nyo na kaming idamay na basa, matino ang pag-iisip. Pwede ba ha? At kung talagang nagpapakamatay kayo, o edi kayo na lang, wag kami, mga buisit, mga leche. Kailan ba kayo magsisitino? Pag hindi na uso ang tao, ha, mga bugok, mga lahi na kampon talaga kayo ng lahat, di Satanas. Yan ang nawapala nyo sa masyado nyong pagsamba sa kwarta at sa Panginoon ninyong si Dutae. Di na talaga kayo nahiya sa balat nyo, mga leche, makita ulo tiya deli. Ha? Glenn Mori Somera, shout out, ha? 41 na ako, di pa ako nasali sa survey. Mind conditioning yan, dapat di yan inaalaw. Nakakagulo lang yan ang isip ng botante. Paano nga totoo yan? Di naman lahat ng Pinoy na nagsusurvey. Totoo nga. Glenn Adio, shout out. Glenn ulit, oh. Dagdag bawas na ulit. DOA tapos butuhan. May nanalo na. Self-proclaim na style. Totoo. Danilo Constantino, shout out. Dapat ipahinto na yung survey na yan. Panluloko yan sa mamamayang Pilipino. Aminado sa pagpatay sa maraming tao si Duterte. Angat pa sa survey. Kalokohan yan. Talaga lang, Danilo. Alberto Olaer, my friend, shout out. Karox, sabi ko sa iyo, pag buhay pa ang taong mandaraya sa buong Pilipinas, si Digong Duterte, walang mangyayari sa ating bansa. Karox, totoo yan, Alberto. Don Juan, shout out. Dapat alisin at ipagbawal ni George Garcia ng COMELEC, mga survey na yan. Nagre-resulta lang ng pagkakahati-hati at pagkakagulo at alitan ng masa. Isarili at respetuhin na lang ang gusto ng bawat isa na sana sarili na lang at di na kailangan pang ibulgar o sabihin sa media. Totoo yan, Don Juan. Rodelio Felipe, shoutout. Pera-pera din yung Pulse Asia survey. Totoo. Jane L, shoutout. Xerox, Team Kadiliman plus Team Kasamaan equals Team Sara Aimee. Simple, diba? Jane ulit, oh. Xerox, ang Diyos ang gagalaw sa eleksyon kahit pa itinaas ni Robin at Sara. Kapag si Lord ang gumalaw, walang makakahadlang. Sinabi mo pa. Epi Ramirez, shout out. Jane ulit, oh. Xerox, hilong talilong ang mga DDS. Di na malaman kung anong remedyo ang gagawin. Si Atty. Conti naman ngayon ang binalingan ni Red Tag. Desperado ng mga itim. Totoo. Bong Tupa, shout out. Huwag na natin kasing paniwalaan Bayad Pulse Asia. Totoo. Salvador Marpil, shout out. Hindi totoo ang survey na yan. Pera-pera lang yan. Totoo yan. Salvador ulit, oh. Isa pa yung survey na yan. Nagpapasakit ng ulo ng mga Pinoy. Pera-pera lang yan. Hindi totoo yan.
Mga alagad ng kadiliman yan. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Yan nila dinala. Diyan nila dinala ang mga ninakaw ng mga Duterte ng Xerox. Sana wag naman po at sobra na mga katangahan at mga ng mga boboto sa mga klasing tao. Malapit ng halalan, abang lang tayo kung ano talaga pananaw ng mga kababayan natin. Ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Clemtel, shout out. How can be a majority of Filipinos? Ang tinanong nila ay sa survey 2K plus lang. There's million Filipinos voter. Talagang totoo nga, tatatanga. Pera at katakot-takot na pera, sabi ni Kalatni. Kalatni ulit, oh. Good morning, Kasani. Pass muna ako sa putalagis na survey na yan, Kasani. Baka alta presyon at regla lang ang aabutin ko sa mga bayarang survey na yan. Magpakabanal muna tayo sa Semana Santang ito. God bless your family. God bless, Kalatni. Shout out, paring Roman Carino. Hi. Ba tayo dyan? Regards. Buhay pa ba yun si Roman? Tatay Ato Quartero, shout out. Pambirang survey yan. Yung ginagawa ng mabuti sa bayan, ang bumababa, at yung gumagawa ng masama sa bayan, ang tumataas. Fake yan. At wag nating paniwalaan. Mabuhay si BBM. 3J show po. Gimbal ba, Xerox? Ang kanilang sinusurvey, syempre, mga kapanalig nila. Ikaw naman, oo. Fake na fake ang dating ng survey na yan. Tawa-tawa ka na naman dyan. Tainit, oh. Yung kulay ni Amy at Sarah, bagay na bagay sa kanila. Maiitim ang mga balak ng mga yan. Totoo. 3J show ulit, oh. Si BBM naman, ang magpa-survey, mataas si BBM, siyempre. At si Sarah, andun sa bababa. Ganun lang yun, totoo. Salvador Pagaduan, shout out. Saan ba talaga sila nagsusurvey, mga DDS? Sa mental. Abraham Velasquez, shout out. Karamihan dyan sa survey, bayaran, pera-pera yan. At bakit Manny Villar number 1 survey tinalo ni Pinoy? Totoo, di ba? Oy, mission accomplished mga friend, ha. Diyan di mga my friend, shout out, ha. Diyan ni Santo na bukas mga boss. Baka sakali makasingit ako ng isang vlog sa umaga. Para sa aking hipag, para masalba ko yung kaluluwa. Ha? God bless mga boss. Good night. Sana nagustuhan niyo yung vlog, ha.